through this module before our discussion today. But just in case not, please be assured that this is an easy discussion. So madali lang yung pag-uusapan natin ngayon. Because kahit naman siguro sino na nasa field ng business, alam kung ano ang inventaryo and alam kung ano ang importance ng inventaryo. So having said that, I'd like to ask someone kung ano yung personal definition niya ng inventory, hindi yung kagaya ng binigay ko. So if I will ask you in 1 to 2 sentences or phrase, ano ba ibig sabihin ng inventory? Tanongin nga natin si Del Rosario, Jimila. Jimila, good afternoon. Good afternoon, sir. So, for me Yes. po, yung inventory, parang ito po yung mga stock ng product mo sa isang business or sa isang store po. Thank you. Very good. Tama yung sinabi niya. Ang keyword dun sa kanya is yung stock. Kasi as you will find out later on, ito yung pag-uusapan natin. Kasi yung inventory, hindi lang yung stock, pero halos lahat ng inventory management ay umiikot dun sa pagsa-stock mo ng inventaryo. Kasi as we will find out later on, napaka-importante na sakto yung pagdating ng demand ng mga customers at saka pagbibigay mo sa kanila ng mga products na ibibigay mo sa mga customers. Kasi pag masyadong matagal ang inventaryo na nasa iyo, magastos siya dahil meron ka mga cost na binabayaran and hindi na-convert agad to cash kung ano man yung inventaryo mo. Eh, di ba sa business, importante na ma-convert agad sa cash ang mga investments natin. Kasi ang inventory is one way of investment for a company. Okay, so kagaya nung mga pinag-usapan natin nung una, ng mga unang discussion, there's a difference between products and services, particularly related to inventory management. So ano kaya yung difference ng products and services in terms of inventory? Tanungin nga natin si Monique Tifora. Monique, hello. Para tayo nasa radyo. Monique, hello, good afternoon. Anong difference? Ay, Monique, wala kaya tak mic. Hello po. Yan. Monique, anong difference ng product and services, particularly sa inventory management? Pakiulit ko na. Inulit ko na, di ba? Ano difference ng product and services, particularly sa inventory management? No idea, sir. Okay, sige. Sinong gustong tumulong kay Monique? No idea daw si Monique. Sino yan? Si Aika Graho. Yes. Anong difference ng dalawa? Sa products po is kasi di ba may inventory. Kapag service po kasi, wala silang inventory. Hindi mo po masastart kung ano yung service na pinaprovide ng company. Okay, thank you very much. Very good. So narinig mo yan, narinig mo yan, Monique Tifora? Ang difference ng products and services, ang products nakakapag-stock ng inventaryo. May inventaryo ang products. Kapag service kasi, wala kang inventaryo dahil yung service na i-provide mo sa mga customers mo ay hindi mo pwedeng i-imbak. Like halimbawa, kung ang service mo ay parlor, hindi mo pwedeng i-imbak yung skill mo na maggupit. Hindi mo pwedeng, okay, sige, yung paggugupit ko sa itatabi ko muna sa cabinet, balikan mo na lang bukas. Walang ganon sa services. Okay, so na-define na natin kung ano ba ang inventory, but the formal definition would be an inventory is a stock or store of goods. So most firms, particularly manufacturing, merchandising, basta yung mga firms na nagbebenta ng products, marami silang mga inventory na ka-stock. Kasama dito yung product itself at saka yung mga materials na ginagamit nila sa pag-create ng products. So pwedeng maliliit, kagaya ng mga paper clips, mga bolts, mga screw, or pwede naman ng mga machine. Depende talaga kung ano yung products yung ini-store nila. So, balikan lang natin yung definition ng independent demand at saka dependent demand. Last week, pinag-usapan natin yung MRP at saka ERP. So yung MRP at saka ERP last week pinag-usapan natin is kung paano, kung ilan yung kailangan para makapag-create ng isang particular product. So doon nanggaling yung difference ng independent demand and dependent demand. Kasi pag sinabing dependent demand, ito yung components of finished products. Ibig sabihin, kung binibenta mo ay silya, yung mga products or components para makagawa ng silya
ay dependent demand items ang tawag doon. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng demand dun sa mga components ng silya kung hindi ka gagawa ng silya. So kaya siya dependent dun sa pagkakaroon ng silya. So yung independent demand naman, these are the items that are ready to be sold or used. So another example, yung computers. For example, ang binibenta mo is computers. So computers would be independent demand item. Wala siyang ibang, hindi siya nagde-depend sa ibang bagay kasi pwede na siyang ibenta right away. But the items na ginagamit para makagawa ng computer, these are dependent demand items kasi nakadepende sila kung ilan ang production mo ng computer. So hopefully, naintindihan yung difference ng dalawa because for this afternoon, ang pag-uusapan natin is independent demand lang. Independent demand items lang. Hindi kasama yung dependent demand items. So, yun. I'm really sorry about my voice and my codes. Nahirapan din ako pero okay, so ano ba ang functions ng inventory? Para saan ba yung inventory? So, kung ako ang tatanungin, para saan ba ang inventaryo? Ang first thing na dumarating sa isip ko is para prepared ka kapag mayroong dumating na order ng mga customer mo. So, yun nga. Kasi kung wala kang stock na inventaryo, kapag may umorder sa'yo na kliyente at wala kang on-hand na products, baka hindi na siya bumili sa'yo. Di ba ganun yung mga ginagawa ng mga online sellers ngayon na nagsimula silang mauso noong nagkaroon ng pandemic? Kapag wala kang on-hand, tatanungin ka pa kung willing to wait. Kasi kung hindi ka willing to wait, sa iba ka na lang bibili. So kapag sa iba ka bumili, lost sale yun para sa'yo. So that's one of the functions of inventory. So other functions of inventory nandiyan sa screen. So more on cost improvements siya. So it's sabihin, smooth production requirements. So kapag ready lahat ng mga inventaryo mo, mas smooth yung magiging takbo ng iyong production. Decouple operations. So kapag ibig sabihin, kapag meron kang operations na ginagawa, kailangan ng decoupling para mas smooth or maging maayos yung delivery ng mga inventaryo. Protect against stockouts. So, yung mga overall functions of inventory. So, para lang matandaan nyo palagi yung functions ng inventory, tandaan nyo na parang online seller ka at palagi kang may on-hand. Yun ang function ng inventory. I-ensure na meron kang on-hand para kapag may nag-order, ay ibigay mo agad yun sa kanila. Ngayon naman, ano naman ang objectives ng inventory control? Yung pagkocontrol ng level ng inventaryo, ano ba yung objectives nito? Siyempre, kagaya ng sabi natin sa example natin kanina sa mga online seller, ang objective natin is to maintain the right level of customer service. To have the right goods in sufficient quantities, in the right place, at the right time. So kung kailan kailangan yung benta, available siya, at para yung customer service ay hindi magbago, hindi magkaroon ng dissatisfaction ng ating mga customers. And then of course, we have cost of ordering and carrying inventories. Later on, we will discuss this in detail. So ito yung mga cost na binabayaran sa pag-maintain ng inventaryo. Paano ba natin? Yung next slide naman pinapakita dito kung paano natin malalaman na successful ang ating inventory management. So these are the performance measures. Number one, of course, yung customer satisfaction. Kung satisfied yung customers natin, ibig sabihin, tama yung inventory management natin. Second will be the inventory turnover. So ratio to na pinag-aaralan sa finance and accounting. Pinapakita lang dito kung gaano kabilis na nagpapalit ng inventaryo sa mga cabinet natin, for example. So kapag mabilis yung pagpapalit ng inventaryo, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin na inventory management. And then we also have days of inventory on hand. So this number indicates the expected number of days of sales that can be supplied from existing inventory. So kapag meron kang inventaryo, malalaman mo kung ilang araw yung kaya ng mga nasa cabinet mo na inventaryo. So mabinuksan mo yung cabinet mo, halimbawa sari-sari store ka, nakita mo. Oh, okay. So ito ay pang isang linggo to. Yun yung days of inventory on hand. So mas marami yung days of inventory on hand, mas okay. Lalo na kung mahirap bilhin yung mga inventaryo mo. Okay. So ano ba yung mga requirements? Kanina pinag-usapan natin kung paano ba malalaman kung successful ang ating inventory management.
Sa next slide naman, ano ba ang mga requirements para magkaroon ka ng effective inventory management? So, andyan yung 5. So, una sa lahat, dapat meron tayong sistema kung paano natin malalaman kung ilan ang ating on-hand na inventaryo. Yun yung isa sa pinakaunang requirements for effective inventory management. Second, kailangan yung forecast na pinag-aralan natin sa forecasting chapter natin. Kailangan maganda yung estimation and meron tayong forecast error. Ibig sabihin, alam natin kung ilang percent yung possible na nagkamali tayo para ma-adjust agad natin yung inventory management. Third, kailangan alam mo yung lead time and lead time variability. Pag sinabing lead time, ito yung time in between nag-order ka at darating yung order mo. Yun yung lead time. So, halimbawa, nag-order ka sa Lazada o kaya sa Shopee. Pag sinabi nila na 7 days bago dumating ang order mo sa bahay nyo, 7 days yung lead time. Pag sinabing lead time variability, yun. Kung kaya ba niya talagang i-meet yung 7 days, kung nawalan pa siya, or nakakapag-deliver na ba siya in 4 days. So, yun yung lead time information na kailangan natin for an effective inventory management. Fourth, of course, kailangan meron tayong tamang estimate ng mga cost natin sa inventory. Merong holding cost, ordering cost, at saka shortage cost. Pag-uusapan natin yan later on. And then, classification system. Kailangan, kung meron tayong system kung paano natin i-keep ng mga inventaryo, meron din tayong system kung paano natin ma-classify yung mga inventory items natin. Okay, daanan natin sila isa-isa. Pero bago yan, may questions ba? Any questions so far? Wala namang question. Okay, so kung walang question, ituloy natin sa inventory counting systems. Meron tayong dalawang counting system, periodic at saka perpetual. Sa periodic muna tayo. Pag sinabing periodic inventory system, ito yung physical na binibilang kung ilan yung inventory nyo. Kung may mga naka-experience na sa inyo na magtrabaho sa Jollibee, I think every Friday and every end of the month, ginagawa to ng mga crew ng Jollibee. Hindi lang nila kung ilan pa yung burger, ilan yung patty, ilan yung mga packaging. So, physical na binibilang. So, isa yun sa mga inventory counting system na pwedeng gawin. Advantage nito, syempre, mas mabilis magbilang. At kapag nakita mo na kulang na yung inventaryo, makaka-order ka na agad. Ang disadvantage naman nito is, of course, meron kang need. Kailangan mo pang protektahan yung sarili mo na hindi ka magkaroon ng shortages kasi may mga lead time tayo na pinag-usapan ko pa. Kasi kung halimbawa, nagbibilang ka every Friday lang, Wednesday pa lang pala kulang na yung, yung burger mo. So, magkakaroon ka ng problema dahil sa Friday mo pa malalaman ang kulang ng burger. So, doon nagkakaroon ng concern kung hindi ka magkakaroon ng extra stock. Yung perpetual inventory system naman, so syempre ito yung ginagamit usually ng mga merchandisers, ng mga grocery, ng mga SM grocery, na ano ba yung mga grocery pa? Super 8, Macro, yung mga ganyan. So ito yung binabaril nila. Ibinabaril nila yung mga barcode. Kasi kapag yung pagbaril ng barcode, hindi lang siya pag-record ng sales. Yun din yung pag-record na inaalis na siya dun sa listahan ng inventaryo. So, ibig sabihin, kung halimbawa, bumili ka ng Downy, tapos merong 20 boxes ng Downy na nakastore doon sa grocery. So, yung Downy na binili mo, na pinunch mo dun sa kahera, bukod sa marirecord din as sales for the day, marirecord din yon as aalisin doon sa inventaryo ng mga Downy. So, kung 20 Downies lang ang nandun, pag bumili ka ng isa, magre-reflect dun sa inventory system nila na 19 na lang yung Downy. So, of course, advantage nito, control, kasi meron kang continuous monitoring ng mga inventory, kung ilan yung inalis dun sa inventaryo. And then, of course, ang disadvantage nito is merong added cost yung paggamit mo ng ganitong klaseng inventory system. So, hindi ka pa masyadong malaki, hindi pa masyadong complex yung iyong negosyo, baka hindi applicable itong inventory system na ito. And then yung barcode na pinag-usapan natin kanina, ang tawag din is UPC or Universal Product Code. Meron pang isang system
na ginagamit sa perpetual inventory system, yung tubing system. So, ito siguro yung kapag maliliit lang yung business, meron 2 containers ng inventaryo, tapos kuha lang ang kuha dun sa isa lang muna. So, halimbawa, meron container A, container B. So, lahat yun sa umpisa, puno. Pero every time na magpapa-order ka, magbebenta ka, sa A ka lang muna kukuha. Sa container A ka lang muna kukuha. Mag-order ka lang kapag naubos na yung container A, tapos dun ka na sa container B kukuha. So, ang objective dito is habang umu-order ka sa container A at iniintay mong dumating yung bagong set of orders mo sa inventory, yung container B mo na yung ginagamit mo. Kapag naubos yung container B, ang objective natin is andun na rin yung container A. Kasi pag hindi siya nag-match, magkakaroon tayo ng problema. Okay. So, ito naman yung demand forecast and lead time information na another requirement for effective inventory management. So, of course, sabi nga natin, kailangan yung mga managers is aware dun sa demand ng ating mga customers and meron din silang tamang estimates ng lead time kung kailan darating yung mga orders nila. Para naman na-match nila kung ilan yung o-orderin at saka gaano kadalas o-order. So, sabi dito, the greater the potential variability, the greater the need for additional stock to reduce the risk of a shortage between deliveries. Ano kaya ibig sabihin nito? The greater the potential variability, the greater the need for additional stock to reduce the risk of a shortage between deliveries. Tanongin nga natin si Dennis Julian. Dennis Julian, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, ano pang ibig sabihin itong sentence na the greater the potential variability, the greater the need for additional stock to reduce the risk of a shortage between deliveries. The greater the potential variability, the stock factor deliveries. So sa pagkakaintindi ko po dito is sa answer na mag-stock po magkaroon pa po ng mga additional stock para po na maiwasan po yung mga short yung mga kasi may mga times na problem sa mga operating na business na pag minsan mataas po yung mga binibenta or maramihan po yung mga binibili, hindi po natin may iwasan yung mga short kaya po ng greater stock po. Okay. Thank you very much, Dennis. So tama yung sinabi ni Dennis. Ang ibig sabihin nito, kung masyadong paiba-iba yung demand ng mga customers natin at saka yung lead time ng delivery ng ating mga supplier, so masyadong malaki yung difference. Minsan, yung demand, 100 lang. Minsan, 1,000. Minsan, 500. O kaya kung yung delivery naman, yung lead time natin, minsan dumarating agad after 1 week. Minsan, inaabot ng isang buwan bago dumating. So kapag malaki o yung great yung potential variability, kailangan mag-store ka ng mas madami. Kasi hindi mo nga malaman kung kailan ba siya darating ng tama. Minsan on time, minsan sobrang tagal. So kapag hindi tama ang iyong forecast at saka yung lead time information, magkakaroon ka ng problema kasi baka sobra-sobra na yung inventaryo mo o kaya naman baka naman kulang. Ay, sorry. Okay, thank you, Deola. So baka naman kulang yung inventaryo mo, hindi ka rin makakapagbigay agad din sa customer mo. Okay. So ito naman yung pinag-uusapan natin kanina na inventory cost na sinasabi ko kanina. Okay, so ano ba yung different types of inventory cost? Isa-isahin natin siya. So number 1 is of course yung purchase cost. Ito yung halaga nung binili mong inventaryo. So kung bumili ka ng electric fan, dahil electric fan yung gusto mong ibenta, kung ano yung amount na electric fan, yun yung purchase cost mo. Ngayon, meron tayong tinatawag na holding or carrying cost. Ito yung cost kapag inilagay mo pa sa warehouse yung electric fan. Kasi di ba gusto mo nga na meron ka palaging electric fan every time may mag-o-order sa'yo ng fan. So to ensure na meron kang on hand, magkikerry ka ng mga inventory na to.
Ngayon, habang kinikerry mo yung inventory na yun, meron kang binabayarang warehouse. Ang tawag doon is holding cost. Ordering cost naman, ito yung delivery cost normally. Kapag nag-order ka o yung mga shipping fee. Pag nag-order ka sa mga suppliers, kung meron silang sinisingil na shipping fee or kung merong cost of ordering, lahat ng tawag doon is ordering cost. So nakakatatlong cost na tayo. Purchase cost, holding cost, or ordering cost. Yung pang-apat is setup cost. Ito yung cost ng pag-prepare ng equipment sa isang job. So normally, kapag factory ka, tapos meron kang biniling machine, tapos isi-set up mo muna yung machine bago mo siya magamit sa production, yung pag-set up na yun, may cost yun, and then ang tawag sa cost na yun, of course, is setup cost. And then shortage cost, ito naman yung cost kapag mas madami yung demand doon sa supply mo ng inventaryo. So, ibig sabihin, kung ano yung lost sales mo, yung opportunity loss mo dahil hindi mo siya nabentahan, dahil wala kang on hand, ang tawag doon ay shortage costs. Tandaan niyo yung mga cost na yan kasi later on, pag pinag-usapan natin yung economic order quantity, papasok ulit yung mga cost na yan. Okay, so doon naman tayo sa classification system, another requirement para magkaroon tayo ng effective inventory management. So may usually ang ginagamit nilang classification system is the ABC approach. So pag sinabing ABC approach, yung A, ito yung mga items na very important. Yung B, yung moderately important lang. And then yung C, yung pinaka hindi important. Depende sa kung ano yung negosyo mo. So kumbaga parang kapag gumawa ka ng warehouse, yung mga A, yun yung madaling makikita pagpasok mo pa lang ng warehouse. Yung mga B, nasa likod. And then yung C, yung pinaka nasa likod. So yun yung ABC approach. Paano ba siya ginagawa? So normally, ganito siya. So maglilist ka ng lahat ng mga items na dinadala mo. So sa example natin dito, meron tayong 10 items. Nilagay niya yung annual demand per item. And then unit cost per item. So minultiply niya para malaman ko ano yung annual dollar value per item. Sabi dito, a manager has obtained a list of unit cost and estimated annual demands for 10 inventory items and now wants to categorize the items on an ABC basis. So multiplying each item's annual demand by its unit cost yields its annual dollar value. So kung makikita nyo dito, ang pinakamalaking annual dollar value would be item number 8, followed by item number 3, and then item number 6. Okay, so arranging the annual dollar values in descending order can facilitate assigning items to categories. So para makapag-assign tayo ng ABC, i-arrange mo talaga siya according dun sa pinakamalaking annual dollar value and down to the pinakamaliit na annual dollar value. But the manager can take other factors into account in making exceptions for certain items. Pwedeng ang kanyang gamiting classification system ay hindi annual dollar value. Pwedeng risk of obsolescence. So kung sino ba yung madaling masira o magiging obsolete or yung malayo sa supplier, kaya kailangan very important siya, gagawin mo siyang A. So pwedeng iba-iba yung gagamitin mong classification system. But for this example, ang ginamit niya kasi is yung annual dollar value. So ginawa niya na A, o pinaka-importante yung item number 8 because ito may pinakamalaking annual dollar value. Tapos kung bibilangin mo yung number of items, 10% lang ng lahat ng items na yung number 8. Pero yung annual value niya is 52.7% ng buong inventory niya. So ibig sabihin, very important talaga siya for this type of classification because kahit konti lang yung items niya, malaki yung dollar value niya. So possible, mga machineries to na binibenta niya, tapos yung mga nilagay niya sa C, ito yung mga maliliit na mga inventory items nila, mga paper clips, siguro ganyan, stapler. So yun yung reason bakit tayo nagagawa ng classification system. Any questions so far? Wala naman, walang question. Ay, teka lang ha. Excuse me for a while.
yung fan para... Okay. Next topic would be inventory ordering policies. So, let me know kung maingay pa rin yung fan ha para ma-adjust ko. Sana hindi na. Okay, so ano ba yung mga inventory ordering policies? First, we'll define first kung ano ba yung cycle stock. So, pag sinabing cycle stock, this is the amount of inventory needed to meet the expected demand. So, kung ano yung total demand mo, ilan ba yung inventaryo na kailangan para ma-meet mo yung total demand? That's the cycle stock. Safety stock naman is ito yung dagdag na inventory na nilalagay mo para lang makasiguro ka na kung sakaling may additional order, may additional demand, mabibigay mo yun sa kanya. So cycle stock yung regular stock mo, safety stock yung additional inventory na binibigay mo para hindi ka masyadong nag-aalala na magkulang yung inventory mo. So, ang question ngayon is, gaano ba kadami dapat ang orderin natin? Meron tayong model na pwedeng gamitin. Ito yung EOQ na sinabi ko kanina, Economic Order Quantity Model. So, ito yung order size, kung gaano kadami yung i-order mo, na nagme-minimize ng mga cost na pinag-usapan natin kanina. So, kaya siya sinabing Economic Order Quantity kasi ito yung pinakatipid in terms of cost. Hindi dun sa purchase cost ha, yung cost of carrying, or holding, and then cost of storage. So para makita nyo kung paano yan ginagawa, but before that pala, ano ba yung mga assumptions para maging applicable yung basic EOQ model? So dito ang usapan, isang product lang ang involved. Tapos alam mo kung ilan ang demand, annual demand. Tapos demand is spread evenly throughout the year so that the demand rate is reasonably constant. So importante na malaman nyo na may mga assumptions dun sa basic EOQ model. So, hindi siya 100% correct, but at least meron tayong basis kung ilan yung o-orderin natin. Lead time is known also and constant siya. So, pag sinabing 7 days ang delivery, so lead time is known, constant siya, 7 days siya forever. Hindi siya magiging 6, hindi siya magiging 8, 7 siya palagi. And then each order, lahat daw ng order sabay-sabay darating in a single delivery and then walang quantity discounts. So walang discount na binibigay ng supplier. So these are the assumptions that useful for us, the assumptions that we need to know before we use the basic EOQ model. So ano ba yung normal na inventory cycle? So this is the profile of an inventory level over time. So magsisimula kang umorder ng 350 units, bababa siya of course, depende kung ilan yung demand mo. So pagbaba niya 350, pababa hanggang 0, so sabi dito, mauubos na yung inventory mo on the 7th day. Pero, hindi pa pwedeng sa 7th day ka palang bibili. Kailangan sa 5th day, nag-o-order ka na dahil ang lead time natin ay 2 days. 2 days daw bago dumating yung ating order. So, ito yung cycle ng mga inventory. So, normally, mag-order ka at day 0, tapos alam mo yung 350 yung order size, yung usage rate or yung demand is 50 units per day. So, 350, 300 on day 1, 250 on day 2, hanggang maubos siya sa day 7. Pero dapat, bago siya maubos on day 7, nag-order ka na ng day 5 dahil meron ka pang lead time na 2 days. So, ang sabi dito, kapag 100 na lang ang units mo, kailangan nag-order ka na. Yun yung reorder point. Bakit? Kasi di ba 50 units per day yung ginagamit mo. Eh, meron ka daw lead time na 2 days bago dumating yung order. So, kung 50 items per day, 2 days bago dumating ang order mo, kailangan, pag 100 na lang yung inventory mo, nag-o-order ka na para on time siyang darating. Okay. So, ito yung average inventory level and number of orders per year. So, pinapakita dito na kapag mas madalas ka daw na nag-o-order, ang many orders produce a low average inventory. So, kung mas madalas ka nag-o-order, ibig sabihin, mas mababa yung level of inventory mo. Kung mas konti naman ang pag-o-order mo, mas mataas yung average inventory mo.
So, ikaw ngayon yung magbabalanse kasi meron tayong ordering cost, di ba? So, kung mas madalas kang mag-order, mas mataas ang iyong ordering cost. Pero, dahil mababa lang ang iyong average inventory, mababa lang din ang storage cost mo. So, ikaw yung magbabalance kung anong pipiliin mo, kung alin yung titipirin mo, yung ordering cost o yung storage cost. Kasi dito sa kabila, 3 beses lang siya nag-order, so maliit lang ang kanyang ordering cost, pero ang dami niyang titirang inventaryo, so mataas ang kanyang storage cost. Ikaw ang magbabalance ngayon kung alin ang titipirin mo. Sa EOQ model, binabalansa niya yung dalawa, na equal ang ordering cost at saka carrying cost. So yun daw ang sinasabi na optimal na economic order quantity kapag equal ang carrying cost at saka ordering cost. So naintindihan niyo pa yung part na yon? Tanongin nga natin si nawala yung mga names. Ito. Si Lovella Delantar. Naintindihan mo pa, Lovella Delantar? Lovella, good afternoon. Afternoon po. Yes, naintindihan mo ba kung ano yung purpose ng economic order quantity? Bakit kailangan equal yung carrying cost at saka ordering cost? Ay, sir, sorry po paulit po kasi po, nausap po ko ng mama ko. Sorry po. Okay. Sige. So, part ng cost ng ating inventory would be the carrying cost and the ordering cost. So, yung carrying cost, ito yung binabayaran mo kapag nag-i-stock ka ng inventaryo. Yung ordering cost naman, ito yung binabayaran mo, yung mga shipping fee kapag nag-order ka. So, inversely related ang kanilang relationship. So, ibig sabihin, pag madami kang order cost, mababa ang shortage cost mo dahil konti lang ang inventaryo mo. Pag naman mataas ang iyong, ulitin ko. Pag mataas ang ordering cost mo, mababa lang ang shortage cost, ang storage cost pala, hindi shortage. Pag mataas ang ordering cost mo, mababa lang ang storage cost mo because konti lang ang inventaryo mo dahil order ka ng order eh. Ngayon, kapag bihira ka mag-order, pero malalaking amount na ino-order mo, mababa ang iyong ordering cost pero mataas ang storage cost dahil mataas yung inventory na natitira sa'yo. So, Lavella, naintindihan mo na yung difference ng shortage cost, ng storage cost and ordering cost? Lavella? Okay. So, dun sa economic order quantity, ang objective natin is equal itong dalawa para hindi mo kailangang mamili kung alin ba yung mas mataas na cost na tatanggapin mo. So, ang formula ng annual carrying cost would be total demand or Q divided by 2 para malaman mo yung average times H. H is yung holding cost. Kaya siya H kasi holding cost. So, holding and carrying cost is one and the same. Formula for annual carrying cost is Q over 2 times H. So, average times holding cost. Yung formula for annual ordering cost naman is yung demand over quantity multiplied by demand, meaning number of orders, divided by quantity multiplied by shipping cost. Ito yung ordering cost. Kaya siya S kasi shipping. So, yung shipping at saka ordering parehas lang. So, para mas maintindihan natin, here's an example. Bago pala yung example. So, ito, yung total cost, of course, is the sum of the annual carrying cost and the annual ordering cost. Yung length of order cycle, ito yung lead time, the time between orders, is Q over D. So, ibig sabihin, ilan ba yung demand divided by ilan yung in-order. So, yun yung length of order cycle para malaman mo kung kailan ka ulit mag-o-order ng panibago. And then, itong may square root na ito yung economic order quantity. Sinasabi natin na model. So, hindi ko na i-explain yung formula, pero tandaan lang natin na ang economic order quantity is the square root of 2 times D times S over H. So, I'll show you an example para mas maintindihan. So, sabi dito, meron tayong local distributor na isang national tire company. It expects to sell approximately 9,600 steel-belted radial tires of a certain size and tread design next year. Annual carrying cost is $16 per tire
and ordering cost is $75. The distributor operates 288 days a year. Question is, what is the EOQ? How many times per year does the store reorder? What is the length of an order cycle? And what is the total annual cost if the EOQ quantity is ordered? So, isa-isahin natin siya. What is the EOQ? So, yung formula, ito, Q sub 0 equals square root of 2DS. 2 is given, 2. D is 9,600. So, yun yung demand, expectation mo. 75 is the ordering cost. And then 16 is the holding cost or the carrying cost. Sundan mo lang yung formula, i-round off mo siya sa nearest whole number. Kaya siya 300 tires. So, ang sabi dito, every time daw na mag-order ka, kailangan 300 tires yung orderin mo para balance or equal yung carrying cost at saka ordering cost. Next question is, how many times per year does the store reorder? So, number of orders per year, yung formula natin kanina is D over Q. So, sabi, 9,600 tires per year in demand. And then, yung quantity na in-order natin is 300. So, 9,600 divided by 300 equals 32 orders. So, ibig sabihin, sa isang taon, makaka-order tayo ng 32 times. Kasi 9,600 yung kailangan natin, 300 lang ang in-order natin per order. So, you may ask, bakit di na lang natin orderin yung isang buong 9,600? Hindi pwede kasi tataas ang ating holding cost. Eh, ang objective na natin is mapababa ang holding cost at saka ang ating storage cost. Holding cost at saka ordering cost. Next question is, what is the length of an order cycle? So, kanina, ang tinatanong natin is ilan yung order. So, 32 times daw. Ngayon, ang tanong is, what is the length of an order cycle? So, ibig sabihin, gaano katagal ang pag-order? Kung 32 times ka mag-order per year, gaano katagal lang itatagal ng mga in-order mo na 300? So, 300 over 9,600 equals 132 of a year. So, i-multiply mo pa yung 132 of a year sa number of years na 288, given yung 288 kanina. So, ang sagot dyan is 9 work days. So, ibig sabihin, yung 300 na tires na in-order mo is good for 9 work days. Okay, naintindihan po ba? Naintindihan natin? Kung paano nakuha yung length of an order cycle? Raymart Collado, naintindihan ba? Raymart? Yes po, sir. Naintindihan. Okay, thank you very much. So, ano naman yung total annual cost natin kung EOQ quantity yung gagamitin natin? So, take note na since ang sabi natin kapag gumamit tayo ng EOQ, equal ang ordering cost at saka ang carrying cost. So, kahit na i-substitute mo pa yung formula dyan, ang ending yan is 2,4 plus 2,4 siya. Kasi equal nga palagi ang ordering cost at carrying cost sa EOQ. So, total cost is 4,800. So, kapag nagko-compute ka ng EOQ, pag nakita mo magkaiba o magkalayo yung carrying cost at ordering cost, ibig sabihin, yung ginagamit mong quantity ay hindi according to EOQ, magkaiba siya. Okay, so reorder point ordering naman. So ito naman, ang question dito is yung kailan ka mag-order ulit. So ibig sabihin, sabi natin kanina doon sa example na may graph, di ba? Sabi natin doon, kapag 100 na lang ang iyong inventory, order ka na. So yun yung question dito, ilan ba yung units para ilan yung units na kailangan nating maabot bago tayo mag-start ng ordering ulit. So reorder point equals demand rate, unit per day or week, and then lead time. So ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Since ang demand rate, no, example natin kanina is 50 per day, tapos ang lead time daw ay 2 days. So 50 times 2, pag 100 na ang inventory mo, order ka na dapat. So for example, so bagay na bagay sa akin to, vitamins. Dahil sinisipon ako. Okay, sabi dito, si Ting Lee, nag-take siya ng 2-a-day vitamins which are delivered to his home by a routeman 7 days after an order is called in. At what point should Ting Lee reorder? So sabi dito, ang usage niya per day is 2 vitamins.
So, ang lead time bago dumating yung in-order niya is 7 days. So, ang reorder point level is 2 times 7 equals 14 vitamins. Therefore, King Lee should reorder kapag 14 vitamins na lang ang natitira sa kanya. Okay? Safety stock. So, ito dinefine natin kanina. Diba may cycle stock, ito yung regular natin na stock. Safety stock, yung idadagdag mo para masigurado mo lang, makampante ka lang na hindi ka magkukulang ng stocks. So, in definition, informal definition, stock that is held in excess of expected demand due to a possible variable demand or lead time variability. So, kapag ito palang fixed order interval model, ang pinag-uusapan dito is palaging fixed yung in-order mo dun sa supplier. So, every time na o-order sa kanya, palaging 300 boxes, palaging 1,000 boxes, yun yung fixed order interval model. Teka lang. So, ibig sabihin dito, sa FOI model daw is, this is used when orders must be placed at fixed time interval. So, mali pala yung sinabi ko kanina. Ang pagpala fixed order interval, ibig sabihin nito, mag-order ka on a fixed time. Weekly ba yan? Monthly ba yan? So, palaging fixed yung ordering mo. So, medyo crucial ito dahil baka mamaya niya ang ordering mo ay next month pa, pero kailangan mo na palang mag-order ngayon. So, yun yung sinasabi nito na the fixed interval system results in tight control. So, ibig sabihin, yung pag-order mo, makakatipid ka kasi once a week ka lang mag-order, so yung ordering cost mo, fixed din. Once a month, fixed din yung ordering cost mo. Pero ang negative side dito is papaano kung biglang maubusan ka na, so next month ka pa mag-order, or papaano naman kung masyadong madami yung naging stocks mo. So, lalaki naman yung iyong carrying cost o yung holding cost. So, yun yung fixed order interval model. Yung single period model naman is the model for ordering of perishables and other items with limited useful lives. So, normally, kapag nabubulok, perishable, yung ating items, ang gagamitin mong model is yung single period model. Kasi nga, kapag nabulok o nasira na yung paninda, hindi mo na siya pwedeng ibenta ulit. So let's define two costs here. First is the shortage cost. This is the unrealized profit per unit. Ibig sabihin, ito yung hindi mo nakinita. Dahil hindi mo nabenta, nagkulang ka ng inventaryo. Excess cost naman is the difference between purchase cost and the salvage value of items left over at the end of a period. So ito naman yung kapag sobra ka. So halimbawa, kamatis yung binibenta mo. Bumili ka ng 100 lang na kamatis. Kapag ang binili sa'yo ng mga customer mo, 100 lang ang kamatis mo ha, 100 na peraso lang. Kapag umorder ng 150, o kung halimbawa, buong umaga, 100 lang kamatis mo, may bumili ng 100 na kamatis, ubos ka na agad sa umaga. Kaso ngayon, hanggang hapon pa yung tindahan mo. So pag yung mga naghahanap ng kamatis sa hapon, dahil ubos ka na, ang tawag doon, shortage cost na. Dahil ito yung mga unrealized profit na hindi mo kinita dahil kulang na ang kamatis mo. Ngayon naman, dahil ganun na nangyari, marami kang in-order kinabukasan. Nag-order ka ng 200 na kamatis naman dahil sabi mo, sayang kahapon madaming order pero wala akong kamatis. So nag-order ka ng 200, kaso ang nangyari, 150 lang ulit yung umorder sa'yo. So ang nangyari, meron kang sobra na 50. So meron kang excess cost ngayon. So, paano ba mag-compute ng excess cost? Yung 50 na kamatis mo, kung merong salvage value yan, o meaning meron ka mapapagbentahan yan sa mas mababang halaga, ibabawas mo yun dun sa original na bili mo dun sa kamatis. Yun yung excess cost mo. Naintindihan yung explanation natin ng single period model cost? Tanongin natin kung naintindihan ni Yvonne. Yvonne, Alexis, naintindihan mo ba yung mga cost sa single model? Yvonne Alexis Ramos, nandun ka pa ba? Naintindihan natin yung difference na shortage cost at excess cost? Okay. Yes po. Thank you. So para saan ba yung excess cost at saka shortage cost? Para malaman natin yung service level natin. So the service level is the probability that the demand will not exceed the stocking level, and the computation of the service level is the key
determining the optimal stocking level. So para malaman mo lang kung ilan yung o-orderin mo. Kasi nga, sayang naman kapag ka nabulok yung mga kamatis na binibenta mo, di ba? Formula for service level is shortage cost over shortage cost plus excess cost. So, illustration. So, halimbawa, sa sweet cider, parang vinegar to eh. So, dinideliver daw yung sweet cider sa Cindy Cider Bar. Dinideliver dun sa kanila. Yung demand, pabago-bago on a daily basis. Pero normally, ang range ng demand is from 300 liters to 500 liters per week. So, nagbabayad daw si Cindy ng 20 cents per liter for the cider. Tapos, binebenta niya yung cider ng 80 cents per liter. So, 80 ang bentahan niya, 20 lang yung bili niya. Unsold cider has no salvage value and cannot be carried over into the next week due to spoilage. So, masuspoil na yung cider, wala pa siyang mabebentahan. So, kapag hindi niya nabenta, walang salvage value, hindi mo rin pwedeng ibenta ulit. So, the question ngayon is, what is the optimal stocking level and its stock outrace for quantity? So, compute muna tayo ng shortage cost. Shortage cost natin is revenue per unit is 0.20 minus cost per unit is 0. So, wala tayong cost per unit dito. So, kasi ang gagamitin lang natin dito is in 20 cents per liter. So, 20 cents per liter minus 0. So, ito kasi yung bili mo doon. So, yun, ito yung shortage cost. Excess cost naman is original cost per unit minus salvage value per unit. So, ang gagamitin mo na dito is yung bentahan. Excess. So meron kang excess na ang benta mo is 0.8 minus 0.2 yung salvage value per unit equals 0.60. So, ibig sabihin, ang ginamit mo dito kahit na wala siyang salvage value, sinabing walang salvage value dahil hindi mo mabibenta. Pero 0.20 pa rin yung gagamitin mo dahil 0.20 yung ginastos mo sa pagbili sa kanya. So, ang ating excess cost would be 0.60 per unit. Shortage cost is 0.2, excess cost is 0.6. Parang baliktad. Baliktad, sorry. CS, yung shortage cost dapat is 0.6. So, nabaliktad ko tong CS at saka CE. Baguhin ko na lang kaya. Wait, sorry. Yun lang. Baguhin ko lang yung aking formula. CS. Okay, nabago ko na. So, ang ating excess cost would be 0.20 per unit. Sorry for that. And then our shortage cost is 0.60 per unit. So, CS, CE. So, CS divided by CS plus CE equals 0.75. So, ito yung service level natin. So, para saan ba tong service level na to? Importante to para malaman natin kung ano ang ating optimal stocking level. So, the optimal stocking level must satisfy demand 75% of the time. Kasi ito yung ating service level. For the uniform distribution, this will be at a point equal to the minimum demand plus 75% of the difference between maximum and minimum demand. So sabi natin, ang range ng ordering natin is from 300 to 500. So ang minimum is 300. Para makuha natin yung ating optimal stocking level, kukunin mo yung 75% ng difference ng minimum at saka maximum. So, 500 minus 300 equals 200 times 0.75 plus 300. So, therefore, our optimal stocking level is 450 liters. So, kung o-order ka, palaging 450 liters yung o-orderin mo para kahit papaano mabawasan mo
yung risk na hindi ka magkakaroon ng excess at magkakaroon ng shortage. However, meron ka pa rin stock out risk na 25%. Kasi 75% lang yung service level mo. So, meron ka pa rin talagang risk na 25% na magkaroon ng excess or shortage. In order for you to solve that, pwede kang maglagay ng safety stock, yung sinabi natin kanina. Papasobrahan mo ng konti yung 450. So, diskarte mo na yon dahil ikaw ang nakakaalam kung ano ang nature ng mga umu-order sa'yo. Sa palengke, for example. Okay? Ay, last na slide na pala yon. Any question? Any question so far? Wala na bang question dyan? Clarification? Bakit 80 na lang kayo? Ang daming umalis, ang daming nag-walk out. Pwede ko bang makita ang mga video? Pa-up naman ako ng mga video. Pa-up naman ako ng mga video. Ayan. So, madali lang yung topic natin ngayon, di ba? So, medyo self-explanatory siya. Kasi inventaryo, dinefine lang natin kung ano yung inventaryo. Dinefine natin kung tuwing kailan ka mag-o-order at saka ilan yung o-orderin mo. Kapag product at saka kapag perishable item yung o-orderin. So, any question? Walang question? So, kung walang question, thank you very much. Wala tayong case later as per schedule. And yung ating quiz will be uploaded later on after a few minutes. Nandun na siya sa